Magandang araw mga kakutsero. Ito na naman po ang inyong lingkod na si Jigs na magbibigay sa inyo ng giya ngayong araw ng Sabado. Itong dalawang karera natin, no, nung Miyerkules Biyernes na-postpone dahil sa bagyong si Christine, no, na napakalakas. Hindi natin alam kung matutuloy pa ito bukas. Titingnan din natin ang sitwasyon, no. Sana matuloy, no, para may mapaglibangan naman tayo, no. Itong aking giya ay purely review at analysis ko lamang at walang halong information. At ngayon po, meron po tayong 7 magagandang karera. No? Simulan na po natin. Race number 1. Dito po magsisimula ang ating winner take all. 2-year-old maiden race. Distansya po natin dito is 1,200 meters. At saka ito pong laban na ito, tingin ko 2-horse race lang po ito. Itong coming early, no, galing po siya ng Novato race, no. Galing sa segundo po, no, nagpreba po siya ng 1.15, Halos kapareha siya ni Joint Venture nung nag-Novato, Pero itong si Joint Venture, may preba na po ito, segundo po ito kay Heartfelt, no. Nung malaking karera ng 2-year-old, no, segundo po yan si Joint Venture. Kaya dito sa race number 1, tingin ko 2-horse race, pero ang pipiliin ko po, doon ako sa numero 1, coming early. At ang panigundo ko na rin po yung numero 4 sa si Joint Venture. Sa race number 2, dito naman po magsisimula ang ating pick 6. 3-year-old and above maiden race. Din sa distansya po natin dito is 1,400 meters, no, may 7 kalahok, no. Ito yung tinip natin na hindi natuloy yung karera nung araw ng Biyernes, yung Skydance, no, sasakay ni Ison Bautista, no. Dito sa tingin ko siya pa rin ang napupusuan ko rito, dahil yung pa rin naman ang kalaban, medyo nabawasan pa nga, nawala yung sakay ni Jan Albi, no, na kabayo ni Patrick Uy, no. Sa tingin ko magdadala ng unahan dito yung numero 7 na si Brown Pirate, sakay pa rin ni Boss Jenjen, Ito pwedeng makabuo ng area ito, may panalo po yan, medyo may konting bubuliglig lang ng konti sa unahan, yung Miss Sipokot na tulad na sinabi ko nakaraan, makikita nyo 1.18 lang po ang ginawa niyang preba sa kanyang unang Novato race at yung reigning in Manila. Pero pag ito nakabuho, malaki tsamba po niya, Kaya dito sa race number 2, pili ko po, doon ako sa numero 1, Skydance. Ang panigundo ko na rin po yung numero 7 na si Brown Pirate. Sa race number 3, dito naman po magsisimula ang ating pick 5. Turacom rating based handicap system race. Class 5, 11 to 15 split. Distansya po natin dito is another 1,400 meters, may siyam na kalahok po. At dito mukhang napipisil po rito yung mga bagong baba, yung work from home Majestic Star, ito bagong baba ni Mr. Brown, Ang tingin ko magdadala ng unahan dito yung numero 1, Bonnie Avenue, nasa kay ni R.A. Base, pero sa tingin ko sa baba ng laban, ang pipiliin ko po dyan na doon ako sa numero 9 work from home na binigay na po kay Jan Paul Guse, at yung numero 8 Majestic Star na sakay naman ni JD Calagos. Sa race number 4, dito naman po magsisimula ang ating pick 4. Turacom rating based handicap system race, class 5, 5 split racer. 1,400 meters is the journey. Dito po may 5 kalahok, katulad ng nakaraan, ito dapat yung tatakbo ng araw ng Miyerkules. Mukhang pwedeng possible na magkampiyan ito dahil parehas magkamag-anak po ang sakay. Yung numero 4 at 5 parehas matulin. May isang magbigayan sa kanila, sigurado tatapos ng karera. Kaya lang doon ako sa napupunto, laging in the money, laging segundo, laging bitin yung numero 4 ng Chase the Gold, nasakay ni Joel Ciego, Kaya lang 56 ang timbang niya, pero pag ito nauna, mukhang mahihirapan sila rito, kung hahabol naman or kung hindi mauna si Denderen din, pwedeng possible na makalaban niya na rin yung numero 2 na Shining Angel, nasakay ni Lester De Jesus. Si Rise Up, distansya niya, may panalo din po yan, Pero dito pili ko po sa race number 4, magdadalawa na lang po ako rito. Doon ako sa numero 4 Chase the Gold. At panigundo ko po yung numero 2 sa Shining Angel. Sa race number 5, Turacom rating based handicap system race, class 5, 6 to 10 split. Distance is 1,400 meters. Dito po may 7 kalahok,
Dito, sa karerang ito, para sa akin, lately, sa mga prueba nila, ang may best time po dito yung numero 4 na si Windstorm, no? Sa tingin ko, hindi mauna si Caraga Wonder dyan. Ibang klase air nito, Windstorm. Paglundag nito, 3 kabayo agad niya sa largahan, no? At ito, ilang beses na rin pinanalo ni Charles Reyes. 2 beses na pinanalo ni Charles Reyes siya, na. Siya po ang may best time niya, 1.27 sa 1,400 meters, ha? Kaya siya ang napipisil ko dyan, Windstorm, sa ni Charles Reyes, no? Yung Caraga Wonder kasi baka humabol to, no? Although nung karera, medyo inabot lang siya ng electrify, medyo malakas din yun, pero mas gusto ko si Windstorm kaya sa kanya, no? Mas mainam ang prueba niya, no? 1.27 kontra sa kay Caraga Wonder na 1.29, no? Itong si Crown Jewel, ito ang baba po sa laban, no? 51 timbang, no? Ito posibleng makinabang kung sakaling hindi tantanan ni Caraga Wonder si Windstorm, si Crown Jewel, no? Nasakay ni A.R. Ramos at ang gaang po ng timbang niya, 51, no? Yung Beatrius, magaang din po ang timbang, may panalo din po yan. Itong Manila Boy, nasakay ni Dan Camanyero, pwede rin po isama. Pero ako, magdadalawa na lang po ako dyan, no? Doon ako sa mauuna rito, yung numero 4 Windstorm. At ang panigundo ko na rin po dyan, yung numero 1 na si Crown Jewel. Sa race number 6 sa penultimate race, Pilracom rating base handicap system race, class 4, 16 to 21 split. 1,400 meters po na naman ang distansya po natin dito, no? At meron pong 8 kalahok. Kung mapapansin natin dito, mukhang magandang laban ito, Itong si Inclusion, segundo nakaraan to, Tulad na sinabi ko, itong Guerrero Warriors, sinunod lang kay Bukawi Riverton at ang haba ng distansya na ipanalo po ni Jeffrey Sarate yan, kung hindi po magbibigayan yan, ito mababa po sa laban, no? Yung numero 7 Summer Rule, magaling po kay Idol R.A. Ibasi, siniguro niya po yan, sa mas malakas na laban, si Summer Rule. Kaya sa tingin ko, hindi nalulusot dito sa tatlo yan, kay Guerrero Warriors, Inclusion at Summer Rule, no? Sa tingin ko, sa kanilang tatlo, hindi nalulusot yan, ito kasi sa Itenyo, medyo mabigat, 57 ang timbang, no? Kaya dito sa race number 6, magtatatlo po ako rito. Yun ako sa numero 3, sa napupunto, yung Guerrero Warriors. Panigundo ko yung galing sa segundong numero 5 Inclusion. At isasama kong pandeado, yung mababa sa laban, yung numero 7 na sa Summer Rule, nasa kay ni R.A. Base. Sa race number 7, sa last and final race, Pilracom rating base handicap system race, class 5, 11 to 15 split. Distance is 1,400 meters. Dito po may 10 kalahok, no? Dito po, kung mapapansin natin, no? Parang dalawa lang ang nakikita kong mabilis dito, no? Si Doña Chichay at si Sound of Silence. Pero kayang-kaya ni Doña Chichay ang area na ito, At gamay na gamay po ni AB Serious yan, no? Kaya sa tingin ko, siya po ang napupusuan ko dyan, no? Ang tingin ko pwedeng mabigyan ng magandang laban dito, yung galing sa segundong AK Holy, no? Ang galing kay A.A. Abrea na ito, no? Sa tingin ko, yan ang matinding makakalaban niya dyan. Kaya dito sa race number 7, ang pili ko po dyan, doon ako sa numero 4, Doña Chichay. At ang panigundo ko na rin po, yung numero 7, AK Holy. Good luck mga kakutsero. Sana po matapat ang ating giya. At yung mga nakasunod, sana po ay magsitama po kayo. Ingat lang po. Bumabagyo. Uulitin ko na ako yung makikisuyo lamang na please like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga giya. Good luck po and happy racing!